Tawagin ninyo akong Jenny. 27 taong gulang, may asawa, at may 2 anak. Ang kwentong isasalaysay ko sa inyo ay nangyari 3 taon na ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, may mga gabing parang kahapon lang ang lahat. Parang isang bangungot na ayaw umalis sa isip ko. Nakatira kami noon sa isang maliit na bahay sa lugar ng mga squatter sa Kamaynilaan. Ang mga bahay ay dikit-dikit, manipis lang ang mga pader, at sanay na ang mga kapitbahay na huwag makialam kahit may naririnig silang umiiyak o nag-aaway sa gabi. Doon namin sinubukang buuin ang aming pamilya, kahit na alam kong mali ang pinagkakakitaan ng asawa kong si Arman. Ilang beses ko siyang pinakiusapan, paulit-ulit, at ilang beses din siyang nangako sa akin na titigil din kami. Sabi niya, kapag nakaipon lang daw kami, kapag nakaalis na kami sa lugar na iyon, kapag nakauwi na kami sa probinsya ng Tarlac at nakapagsimulang muli. Iyon ang pangarap naming 2. May isa pa lang kaming anak noon. Isang sanggol na napakahimbing matulog kahit gaano kagulo ang mundo sa paligid niya. Siya ang inspirasyon namin, ang dahilan kung bakit kami nagsisikap. Hanggang sa dumating ang gabing iyon, malalim na ang dilim. Biglang may kumalabog sa pinto namin. Hindi kumatok. Pumasok sila na parang isang bagyo. Mga pulis. Walang sabi-sabi, dinala nila si Arman. At hindi lang iyon. Kinuha rin nila ang perang matagal naming inipon. Halos 200,000. Ilang taon ko yung tinipid, bawat sentimo, isinilid sa isang lumang kahon. Iyon na sana ang simula ng bago naming buhay. Pero sabi nila, ebidensya raw iyon. Umiyak ang asawa ko. Nakiusap siya. Nanginig siya sa takot habang kinakaladkad siya palabas. At ako naman, lumuhod. Sa harap nila nagmakaawa ako. Hindi ko na inisip ang sarili ko noon. Ang tanging nasa isip ko lang ay huwag nilang ikulong si Arman. Kahit ang pera na lang ang mawala. Kahit kami na lang ang umalis sa lugar na yon. Kahit mag-umpisa ulit kami sa wala. Basta magkakasama kami. Pero may ibang plano sila. Nag-usap ang 2 pulis sa isang sulok. Tahimik. Mabagal. Ang bawat segundo ay parang 1 oras. At doon ko unang naramdaman ang isang uri ng takot na hindi ko pa kayang pangalanan. Isang takot na mas malalim pa sa pagkawala ng pera o pagkakakulong ng asawa ko. Lumapit sa akin ang isa sa kanila. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. At pagkatapos tinanong niya, "Talaga bang gusto mong iligtas ang asawa mo?" Tumango ako. Paulit-ulit. Mabilis. Desperado. Gagawin ko ang lahat. Iyon ang nasa isip ko. At doon nagsimulang mabasag ang buong mundo ko. Hindi ko na kailangang idetalye pa ang mga sumunod na nangyari. Hindi ko na kailangang balikan ang bawat sandali ng takot, ng sakit, at ng kahihiyan para lang maintindihan ninyo kung gaano kasakit ang alaalang iyon. Sapat nang sabihin na sa loob ng sarili naming bahay, sa tabi mismo ng higaan ng natutulog kong anak, naramdaman kong wala akong halaga. Wala akong boses. Wala akong kapangyarihan. Wala akong pagkatao. Buhay pa ang katawan ko, pero durog na ang kaluluwa ko sa loob. Nang umalis sila, nagiwan sila ng banta. Babalik daw sila. At kapag naabutan pa nila kami roon, mas malala raw ang mangyayari sa amin. Kinabukasan, pilit kong ginising ang sarili ko. May anak na umiiyak, nagugutom. May asawang sugatan hindi lang ang katawan, kundi pati ang kalooban. At may takot na nakaukit na sa dibdib ko. Sa gitna ng lahat ng iyon, sinabi ko kay Arman ang buong katotohanan. Umiyak siya. Humingi siya ng tawad. Pero sa puntong iyon, wala na kaming sinisi. Wala nang oras para sa sisihan. Ang kailangan naming gawin ay umalis. Nagbenta kami ng mga gamit. Mura. Madalian. Kahit ano na lang, basta magkapera kami. Pati ang motor ni Arman, na pinag-ipunan niya ng matagal, ibinenta namin sa presyong palugi. Bago pa man dumilim, sakay na kami ng bus. Papalabas ng lungsod. Magkahawak ang aming mga kamay, parehong tahimik, parehong umiiyak sa loob. Sa probinsya,
tinanggap kami ng mga magulang ni Arman. Simple lang ang bahay nila, may lupa, may mga tanim, at higit sa lahat may katahimikan. Doon kami nagsimulang maghilom, dahan-dahan. Nakahanap ng matinong trabaho si Arman sa isang construction. Ako naman, nakapag-ipon para makapagtayo ng isang maliit na sari-sari store. Unti-unti, natuto kaming huminga ulit. Akala ko, tapos na ang bangungot. Akala ko, ligtas na kami. Isang araw, pinayuhan ako ng biyenan kong magpatingin sa health center. Napansin niya na madalas akong nahihilo at nasusukan itong mga nakaraang linggo. Hindi ko iyon pinansin noong una. Hindi ko inisip ang posibilidad dahil hindi naman regular ang buwan ng dalaw ko. At sa totoo lang, may takot akong harapin ang ideya ng isa pang buhay. Pero nagpatingin ako. At doon, kinumpirma ng doktor. 3 buwan na akong buntis, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Gumuho ulit ang mundo ko. Dahil sa isip ko, hindi ko alam kung kanino nagmula ang batang dinadala ko. Hindi ko alam kung bunga ba siya ng pagmamahal namin ni Arman o alaala ng pinakamadilim na gabi ng buhay ko. Paano ko siya mamahalin kung siya ang magiging buhay na paalala ng sakit at kahihiyan? Nang ipanganak ko siya, isang malusog na lalaki. Hindi ko siya matingnan. Hindi ko siya kayang hawakan. Hindi ko siya kayang pasusuhin. Para akong isang pader na walang pintuan. Buhay siya, pero takot akong pumasok sa mundo niya. Takot akong harapin siya. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti, tahimik. Ang biyenan ko ang nag-alaga sa kanya. Isang araw, ipinakita niya sa akin ang isang lumang litrato. Litrato ni Arman noong bata pa siya. At doon, sa litratong iyon, nakita ko. Ang mga mata, ang ngiti, ang buong anyo ng sanggol ko. Kamukhang kamukha niya ang tatay niya. Sa sandaling iyon, parang may nabasag na yelo sa puso ko. Doon, sa unang pagkakataon, niyakap ko siya ng mahigpit. 3 taon na ngayon ang bunso ko. Isang batang makulit, masigla, at buhay na buhay. Anak man siya ng sakit o ng pag-asa, hindi na mahalaga. Ang alam ko lang, ako ang ina niya. At pinili kong mahalin siya, ng buong buo. Walang pag-aalinlangan. Hanggang ngayon, masakit pa rin ang alaala. May mga gabing bumabalik pa rin ang takot. Pero wala na kaming balita sa mga taong sumira sa buhay namin. Hindi ko alam kung nasaan sila. At sa totoo lang, hindi ko na rin sila hinahanap. Naniniwala akong darating ang singil para sa kanila. Hindi mula sa akin, kundi mula sa batas ng panahon na hindi kailanman nakakalimot. At ako, patuloy lang akong nabubuhay para sa mga anak ko at para sa sarili kong unti-unti ko ring binubuo muli. Salamat sa pakikinig sa aking kwento.